So, what's up mga guys? Good morning. Welcome to my vlog. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So, dito na tayo sa Pagadian City. So, ito yung city na nandito sa sa tuktok ng bundok po eh. Wala po, walang ibang city po na nasa tuktok. Ito lang Pagadian City. Nasa tuktok ng bundok eh. So nandito na tayo maagang-maaga, alas 7 pa ng umaga kasi flight ng kapatid natin papuntang balik Cebu. So maganda na dito, hindi na katulad ng dati na maliit pa yung daan. Ngayon medyo malapad na. 4 lanes na yata, 2 lanes every Dati 1 lane lang yan. Tapos salubong pa. Ngayon malapad ng daan dito, guys. So, dito malapit na tayo sa sa Pagadian City, mga almost 20 minutes, 10 minutes na lang siguro. Ito pala yung sinasabi nilang now open Suising Pagadian City. Laki. Laki pala ng Suising dito. Nakita ko na kasi sabi-sabi lang sa report na may open Suising dito sa Pagadian City. So ito nag-order din namin tong mga product namin, yung Suising, parang wholesale yata yun eh. Yung Suising, malaki pala yung palayan dito sa sa Pagadian City, katulad ng Mulabi Mulabi sa Bunga del Sur na malapad yung palayan. Dito may may tanim na yung palay nila dito, yung palayan nila may tanim na. So 2 bulan or 2 bulan may harvest na yan, hindi katulad ng sinabi ni na katatanim lang, kinabukasan nag-harvest na. Kaloka talaga. So dito aabot pa, maghihintay ka pa ng mga around 2.5 months, depende sa variety ng palay na itinatanim mo. So magang-maga kami umalis. So dito mga bandang alas 7 nandito na kami sa Pagadian. Going Pagadian, mga almost 10 minutes na lang siguro pa proper Pagadian City. So ito lang yung city na sa tuktok ng bundok. Maluwag-luwag pa dito, hindi pa ma-traffic, guys. Pero iwan ko lang kasi may pasok. Yan, may pasok kayo siyan Wednesday or Thursday ba yata yan. Ay, ito, may school dito. Sa dulo ng school may checkpoint yan. Hindi ko na malayan, may checkpoint pala dito. Katulad ng Tangub City, may checkpoint. Ayan, dito kami dadaan sa gilid kasi may checkpoint daw dito. Para sa mga motor lang. So yung mga naglalakihang mga sasakyan, galing pa yung Mulabi sa Bunga del Sur. Galing pa din yung iba siguro diyan, galing pang Cebu. Nagdi-deliver papunta dito sa Pagadian. Or yung iba, hindi man ko lang, basta talaga galing pa yung iba ng Cebu, nagde-deliver dito yung land trip na delivery. So habang tayo ay nagtatakbo papuntang Pagadian City, dito medyo nagdandahan lang ako sa pagtakbo kasi malapit na kami. Ganda na dito, guys eh. Hindi na katulad ng dati na lang maliit pa yung dadaanan dito. Sa ngayon malapad na. Tapos dati po yung first time kong punta dito sa Pagadian, medyo pa talaga. Hindi pa katulad ng dati na dati po talaga parang kinakabahan ka eh. Matagal na kasi, mga almost 20 years na. May malaking tindahan dito. Iwan ko kung anong tindahan yan, or hardware ba yan, or tindahan ba yan, hindi ko alam kung anong yung tindahan. Hardware siguro yan. Triumph yan or baka mga display ng motor yan, na mamahaling motor. Hindi ko alam kung anong meron dyan kasi maaga pa. Dito kami, may checkpoint na dito. So wala namang problema, dito lang kami. Yung ito lang dito, dadaan talaga yung mga motor. Lang ko dyan, good morning lang po sa mga ating kababayang mga pulis, yung nagababantay dyan. Kasi pagdaan natin, kumakain sila. So habang na diretso lang kami, may dito na pala, malaking mall na. Mall yun, hindi ko alam, pero may guys dito sa sa Pagadian City at saka Robinson.
May Robinson na dito sa Pagadian. Robinson at saka sa Gaisano yun. Gaisano mayroon na dito. Ito yung ano natin, nagbibinta yan ng isda. Mura lang kasing isda dito sa sa Tukuran. May nagbibinta ng mga dasana, barkit ng mga isda ng mura lang. So, patuloy pa tayo na yun ng takbo. Kasi na-miss ko na yung daan dito na sobrang lapad na eh. Yung mga tao dito, walang helmet. Akala ko bawal yung motor dito to mga driver na walang helmet labas ng highway. Okay lang pala na walang helmet. So kita tayo. Merong helmet, kompleto tayo helmet kasi nakasanayan na natin na gumala sa mag-helmet tayo kasi bawal doon sa Cebu eh. So dito sa Pagadian City, iwan ko lang kung bawal ba dito or gumala lang yung tao na walang helmet, baka malapit lang yun. Hindi natin alam. So yan, hindi ko alam yung skena yan kung saan yan, baka papunta yung terminal or hindi ko alam kung saan yan papunta. Basta hindi po ako medyo kabisado dito sa Pagadian City. Hindi ko alam kung saan yun papunta. So tuloy-tuloy lang yung takbo natin. Mga around 10 minutes siguro. Malapit na tayong makarating sa sa airport. Hindi natin alam kung kasi nag-GPS yung kapatid ko papuntang airport. Hindi first time ko yung pumunta dito sa airport sa Pagadian eh. Kaya gumagamit kami ng GPS. Wala yun dati. Iwan ko ilang taon na ba yung airport dito sa Pagadian, basta dati wala yung airport dito. Ayan nakikita niyo yung malalaking mga building sa sa tuktok ng bundok. Ayan. Pero medyo talaga kakaiba dito yung tricycle dati, pero sa tingin ko sa ngayon parang napipis out na yung mga tricycle na dati na nakahangad eh. Kasaga pag nakikita ko dito yung ganito na yung tumatakbo, yung mga bao tawag dito yan eh. Bao. Konti na lang yung nakita kong original na tricycle dito na tumakbo. Yung nakahangad eh. Kasi pag hindi nakahangad yung tricycle dito, hindi pwede yan, hindi makaakyat yan kasi tuktok yan. Nasa bundok tayo. So, yung dito, parang sinasabi ng kapatid ko parang lagpas na yata kami Tinatanong ko siya kung saan na ba yun. Siya parang nalagpas na kami. Sobrang layo na yung inaabutan namin. Hindi na to airport, papuntang downtown na to. So dito sa banda po, nag-U-turn kami. Sabi ko sa kanya, wala na to, hindi na to airport papunta, malayo na tayo. Kasi sabi nila, tiguma lang yung airport. So dito, nag-U-turn kami. Kasi sabi ko sa kanya, saan ba yung tinuturo ng GPS? Sabi niya, wala na, lagpas na. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi? Lagpas na pala tayo, layo-layo na. So, bumalik kami. So, yung kapatid ko? Parang nagagalit ako sa kapatid ko kasi hindi niya sinasabi na lagpas na pala kami sa airport. Mga almost 5 minutes na yata yung lagpas namin sa airport. So bumalik kami dito. So pagdating sa dulo, may nakita kaming tao dyan. Nagtatanong kami kung sino yung makapagturo sa amin kung saan ba yung airport. Kasi sobrang layo na eh. Mga almost 5 minutes na yata yung takbo namin na lagpas sa airport. So may nakita kami dito na nagtatanong kami dito kung saan ba yung airport. Ayan, tinatanong namin yung saan papunta yung airport. Pero hindi niya kami parang hindi niya kami pinapansin eh. Buti na lang lumingon at tinuturo malayo na raw. Sabi niya nandoon. Ang layo na namin na inaabutan, mga almost 5 minutes na yata yon lagpas namin. Hindi kasi sinabi ng kapatid ko na malayo na pala kami sa airport kasi siya yung may hawak ng cellphone nag-GPS. Tapos po hindi naman po pala marunong mag-GPS yung kapatid ko, kaya lagpas kami.
Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo sinabi? Ba ano, hindi natin naabutan yung flight mo. Maiwan ka talaga. Pasensya ka na lang, hindi mo sinabi na lagpas na tayo. Ang layo na natin na inaabutan. Hindi mo sinabi. So, parang pangatlong bisis kami nagtatanong dito kung saan na ba yung airport. Malayong malayo pa ba or malapit na. Kasi mga almost 5 minutes yung takbo namin. Sobra nang lagpas na tayo. So dito nagdahan-dahan lang ako mga 6:40 yata yung takbo ko dito na lang kasi tumitingin-tingin ako kung saan ba yung papuntang airport. Walang signboard kasi na papuntang airport Caloocan airport 'yan. Hindi minsan lang ako minsan lang naman siguro sa lahat ng mga airport na napuntahan ko, may naka-signboard na papuntang airport. Dito lang sa Pagadian talaga na walang nagtatanong na kami dito sabi niya lagpas na talaga daw kami. Malayong malayo na daw. Nandun pa daw sa sa dulo. Dito nagtanong din kami ulit. Sabi niya wala na, malayo na. Bandang lang daw talaga may shield. Malayong malayo na daw kami. So patuloy kami yung takbo. So dahan-dahan na lang. Ay ang kinainisan ko talaga po, walang signboard na papuntang airport. Sana naman po airport Pagadian lagyan nyo ng signboard na papuntang airport para yung mga first timer ay hindi po lumagpas. Walang nakasign lagay na signboard yung mo lang yung Shell, yan lang yung palatandaan, Shell lang pala. May malaking daan papunta doon, papasok sa right turn yata yun sobrang layo na talaga yung lagpas namin. Hindi sinasabi ng kapatid ko, pinagalitan ko na talaga tuloy kasi siya yung may hawak ng GPS tapos hindi niya sinasabi na lagpas na pala kami. So ako na naman driver, tuloy-tuloy lang yung takbo namin kasi hindi naman siya nagsasabi na akala ko malayo pa pero sa pagkakaalam ko parang sobra na yung takbo namin. Hindi na to wala na, malayo ng airport, hindi na to papuntang airport, downtown na area na to punta. So dito tumingin-tingin talaga ako kung may signboard bang nakalagay, kung ilang kilometro na lang ba yung airport. Wala talagang nakalagay. Hindi mo makikita talaga sa mga gilid-gilid na may nakalagay na papuntang airport talaga. So yung first timer ka, so mawawala ka talaga. Tapos pag hindi ka pa marunong gumamit ng GPS, katulad ko hindi marunong gumamit ng GPS, ayan, tuloy lumalagpas. Kung ako yung gumagamit ng GPS, kung ako ay nakatingin, makita ko yun, nalagpas na pala kami. So yung kapatid kong gumagamit, ayan, tuloy lumalagpas talaga kami. So dito parang naiinis na talaga, sobrang galit na. Sinasabihan ko na siya na ba't hindi mo sinabi na pala tayo, sobrang layo na yung napunta natin. So ito pala yung papasok papuntang airport. Kahit saan ka magtingin dyan, wala talagang papuntang airport dyan. Walang nakalagay na signboard na papuntang airport. So dito tinanong ko yung tao na naman yung nakasalubong ko kung papunta bang airport na to. Sabi niya papunta na to. So diretso na kami. So sa wakas, malapit na kami nakaabot dito. Ito pala yung daan papuntang airport. Hindi naman, wala talagang signboard. Caloocan talagang airport na to sa Pagadian City. Dito lang ko nakapunta ng airport na walang signboard na going airport. Sa lahat po ng mga airport, sa Cebu, sa Davao, saan ba yun yung napuntahan ko, may nakalagay talagang airport. Nakapaskil na airport. Going to airport. Usamis meron din dito lang wala going to airport. So medyo may long distance, mga almost 3 minutes yata or yung takbo namin, or 2 minutes papuntang airport. Medyo malayo-layo sa sa highway. So sa mga gilid po ng airport dito, palayan. Palayan, malaking palayan dito sa gilid ng airport. Maliit lang yung airport dito sa sa Pagadian City. So dito kakaiba po yung papasok po natin dito. Very maaga-aga pa Ang ganda ng sikat ng araw. Medyo talaga.
Maaga pa. So, pagdating namin dito, sabi ng guard, lapit ka dito. Tapos, kakaiba dito eh. Hindi pwede po yung helmet dito. Bawal po yung helmet. So, inaalis ko ng helmet para daw makita sa camera po. Sumunod naman po tayo kasi trabaho nila yan. Patakaran ng airport na bawal talagang mag-helmet dyan pa sa pasok. So, inalis ko lang, tapos sabi niya, ibalik mo na lang yan, sir, tapos ka na nakukunan ng camera. For safety purpose lang naman po sa kanila. Baka may masamang mga tao na pupunta dyan. So, dapat makita sa camera yung mukha mo. So, thank you, guard. So, maraming salamat po. Nandito na tayo sa Airport Pagadian City. So, yung kapatid natin nakahabol pa talaga sa flight niya papuntang Cebu. Pabalik. So, ito lang po yung airport ng Pagadian. Maliit lang talaga. Ito yung departure nila. Oh. So, under renovation pala talaga dito or under construction pa to. Ito na po yung airport. So, maraming salamat po. Hanggang sa dito lang po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta. And God bless everyone. Thank you so much sa inyong panunood sa walang sawa. Maraming salamat. Ito na po yung departure ng passenger going to airport. Ano lang to? Domestic lang, walang international dito kasi maliit lang tong airport dito. Bye-bye sa inyong lahat, guys. Thank you so much. God bless.